Good morning mga ka-FB friends. Welcome sa to ang next FB video. So, yesterday atong gihisgutan ang Matthew chapter 3 verse 2 and 8 no. Nagisgot sa repentance. So this day mo ato ta sa sunod nga chapter 4. So atong kwaon is kining Matthew 4 verse 1 taman 11. So kani nga senaryo nagisgot ni about kan Jesus sa diyang nag-fast siya og 40 days, the fasting siya 40 ka adlaw. Og ani nga time naay gatintal sa iya no, which is the devil sa time nga naa siya sa kagutom. So dili na to siya basahon tanan. Dili na to siya ikuan na nato lang ilaktaw-laktaw lang nato kay ani nga chapter na nagisgot siya og tulo ka attempt ni Satan sa time nga gitintal niya si Jesus. So temptation ni siya mga ka-FB friends. So sa 1 then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. So ang tempter is walay ng devil. Sa verse 2, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Of course, ikaw kuno gutom mo mga kay sa kadlaw nga wa kay kaon kung sa panang 40 kadlaw. So, ani nga time, ani nga passage naa sa status ni Jesus nga gigutom jud siya. So, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." So, ano nga time? So, verse 3, ang devil, of course, kabalo man siya. Kabalo man siya sa tuwa, no? Kabalo siya nga. Mao ni mong kahinaan, diri kahina. So, ato nang i-check, no? Ato nang at least makakuha tag pagtulon, regarding aning passage. Na, kung asa day ka luya, diha jud katirahon sa devil. Ani nga time, kabalos ang devil nga si Jesus Christ gigutom. So, mo tong kahinaan niya ani nga panahon, tungod kay hungry siya. Gikan siya sa fasting. So ang gihimo, ang unang attempt sa pagtintal ni Satan kan Jesus, giingnan siya, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Giingnan siya, tungod kay kabalo man ang demonyo, kabalo man gyud kung servant ka, kabalo siya, kung believer ka, kung unsa imong posisyon, aning kalibutan na kabalo gid siya. So giingnan niya si Jesus, "If you are the Son of God," so tanawa ang linyahan na, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Gino niya, kung tinuod kang anak sa Ginoo, ingnan ning bato nga mahimong tinapay. So kini nga linyahan, kasagaran mo na itong madunggan sa itong palibot. Even sa maybe sa imuha, o believers man ka sa Ginoo, or Christians man ka, kasagaran pirmin to madunggan sa itong palibot nga ingnan ta, tinuod man ka kang anak sa Ginoo, tinuod man ka kang anak sa Ginoo. If you are the Son of God, tinuod man ka kang believer sa Ginoo, no? Pirmin na ito na madunggan nga iingon sa tuang, kung tinuod kang anak sa Ginoo, nganong nagkalisod man ka, nga wala man kay pagkaon sa imong lamisa. Kung tinuod kang anak sa Ginoo, nganong nagkautang-utang man ka. Kung tinuod kang anak sa Ginoo, nganong karon naghikahos man ang imong kinabuhi. Ingna imong Dios nga padalan kag bugas, padalan kag sudan, padalan kag kwarta sa imong lamisa. So mo na ang usa ka temptation once naa ka sa status nga nagkalisod, no? So kasagaran ang first temptation jud gikan sa demonyo dito sa tao is una-una foods. Kasi ang basic need sa tao, basic needs sa tanang believers is unsay ikaon sa baba, unsay i-supply, unsay kanon sa matag adlaw. Mo na ang first good temptation kay mo na basic needs sa tao eh. To be follow na lang ng mga material nga mga butang, una-una yun ang pinaka basic needs sa believers is pagkaon. So, kasagaran madunggan na to, if you are truly the Son of God, if you are truly the believers of God, sama sa giingon diri sa devil, kan Jesus nga to, kung tinuod kang anak sa Dios, mo ang batoy mo aning pan. Kung tinuod kang anak sa Dios, nganong nagkalisod man ka, wa man kay pagkaon ka. Kung tinuod kang anak sa Dios, nganong sige makapanghulam og bugas sa imong silingan. Pero kabla mo sa gitubag ni Jesus, same ba sa atong tinubagan usahay pag makadungog tag accusation nga nagikan sa uban? Ang verse 4 ningon dani, it is written, Jesus answered,
Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, ang gitubag ni Jesus, ang tao dili mabuhi pinaagi lang sa ginakaon sa atong tiyan, o ginakaon nga material nga ginasulod sa atong tiyan, but on every word that comes from the mouth of God. Tungod kasi Jesus kabalo nga gitintal sa singon ani nga pamaagi tungod kay gigutom siya. Yang gitubag wala baka kabalo nga ang tao wala nabuhi pinaagi sa pagkaon lamang, kundili sa matag pulong nga magagawas sa baba sa Ginoo. So, makita ni Mudri, ang gitubag ni Jesus Christ is ang purpose sa usa ka tawo nganong nabuhi siya ibabaw sa kalibutan. Tungod kay ang purpose manggod kasagaran nga nahibal-an nato is kinahanglan jud ko mo trabaho, kinahanglan jud ko mo negosyo, kinahanglan jud ko nga kanang maka-income jud dako-dako aron tanan mapalit nako, tanan mapakaon ako lami akong pamilya. Okay na siya, walay daotan ana. Pero mahimo lang na siyang daotan pag masalikway na to ang word sa Ginoo ug nauna na to nang unsay i-supply na to sa atong tiyan. Mali na siya. Ano man? Tungod kay ang atong kinabuhi, wala lang ang tao sumala sa giingon ni Jesus Christ, wala lang tanat buhi ibabaw sa kalibutan according to the Bible, based lang sa atong flesh. Tungod kay triparta, mga ka-FB friends, natay body, natay soul, natay spirit. Kung gusto mo ng atong tiyan, of course, mukhaon taog o physical nga pagkaon. Pero kung gusto mo ng imong spiritual nga kinabuhi, dili kaya nang i-supply sa pagkaon, sa material nga pagkaon. Ang mo-supply ana is ang word sa Ginoo. Munang ningon dili lang ang tao mabuhi pinaagi sa pan lamang o sa tinapay, kundi sa matag pulong nga magagawa sa baba sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, importante ang mukhaon ta aron mabuhi ta sa physical. Pero mas importante nga atong i-intake as food sa atong spiritual is ang mga words sa Ginoo nga gikan sa iyang pulong. Ano man, mo ni ang makasustain sa tuwa diri sa kalibutan. Ang emosyon na to, emotional part is our souls. Makita nimo nga dili na masupplyan sa pagkaon nga atong ginakaon. Kung magka-problema ta sa emosyon, ang maka-feel ana is only the word of God nga gikan ni Lord. Word of encouragement nga makalip-up sa tuwa. Munang daghan karon nga stress, daghan karon nga nag-suicide tungod kay empty na sila. Gigutom sila, kinahanglan sila word of encouragement. Kinsa may makasupply ana, kasagaran di man nato na madungog sa tao, pero madungog nimo na sa pulong sa Ginoo. So, gitubag niya ang first attempt ni Satan kan Jesus, so sa madaling sabi, failed si Satan. So wala siya dire. Sa verse 5, wala kon dito si Satan kasi tulo ni attempt niya, ang first kato. Ikalima. So timali itong words sa verse 3, kung tinuod kang anak sa Ginoo. So naaragya pa ni sa verse 6. Then the devil, wala siya kapasar ato, wala niya natintal si Jesus ato nga time. Then the devil took him to the holy city and had, sa verse 5, the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Verse 6, ibalik na po, if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against stone. So, nibalik na po ang words, kung tinuod kang anak sa Ginoo, walay limit, imuatan na nimong gustong naman, di man kapasagdaan sa Ginoo. Abin mo si Jesus, aning nga verse, dili nimo pwede tikasan si Jesus Christ, dili nimo siya pwede atik-atikon. Nga naman, si Jesus Christ, puno siya sa wisdom. Si Jesus Christ, puno sa kalan nga dili nimo kayang paikot-ikotin. Kung ikaw Christian, kita Christian, aning kalibutan na, kaya patang paikutin sa atong palibot, pero si Jesus Christ, it will never be happen. Why? Because the fullness, the knowledge, and wisdom of God na kan Jesus Christ. So, ang best example na ko ani, kung tinuod kang anak sa Ginoo, kung ikaw driver sa motor or sakyanan o four wheels, no? Pwede ka tintalon si mong una, anak ka sa Ginoo, ay pagkuha na, nindot kayo mong sakyanan, nindot kayo mong motor, kusog padagan, di lagi ka makuhan kay nay anghel kauban sa imong. So, butangan tag kumpiyansa, no? Naay mo inject sa tuwa, hunghungan ta nga ibutang sa tuwa ang confidence. Sa Bible ningon dito nga atong ipot atong confidence sa Ginoo. Pero kini siya lahi na siya nga confidence dili ni gikan sa Ginoo, gikan ni sa hunghong sa demonyo. Ningon ani, anak bitaw ka sa Ginoo, kung tinuod kang anak sa Ginoo, ayo way limit. Patuyang og padagan mana 140, 180 ano man, di lagi ka madisgrasya, ano man. Kay
muagi ka ng dalan, hawana na sa Ginoo. Butangan tag kumpiyansa ba sa ni Satan nga wala ta kabalo nga kani nga confidence mo ni mukuha sa atong wisdom nga gikan sa Ginoo. Mura bag-ingon ka ni Satanas, wala kay kaalam, di ka kabalo ni kay ang word sa Ginoo na ingon mapud didto nga kinahanglan mosalig ta sa Dios. Dili ta magsalig sa Dios, but mosalig ta sa Dios. So ang ending mo nang daghan karon na hitabo nga mga Christian nga no mga madisgrasya, mapalya ang ilang kinabuhi tungod kay kumpiyansa ba lahi man ko nang nagsalig sa nagsalig. Different parehag words pero lahi na siya og definition. So God commanded us to trust, magsalig. Wala tag-ingnan sa Ginoo magsalig. Iba yan. So ani nga attempt wala gyapon nakapasar si Satan. Gitubag man siya ni Jesus. Jesus answered him sa verse 7, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." So sa ikaduhang attempt, na-fail japon si Satan. So mato ta sa ikatulo. So verse 8, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world. Gidala siya dito sa mountain. So first, wala siya wala na success ang temptation. Ikaduha, wala. So na ikatulo. Gidala siya sa devil dito sa high mountain, gipakita siya ang kingdom sa kalibutan, ipakita niyang lapad kay nga mga world. Then ningon sa 9, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Giingnan sa devil si Jesus Christ, kanang tanan mo makita nindot sa palibot, ako nang ihatag sa imo kung imo lang kong yukbuan o imo kong simbahon. Na po isa kalinyahan nga itong makita diri kung dito sa ikaduha nga temptation nga gi-attempt ni Satan o sa devil kan Jesus kanang word nga if you are the son of God, nagibalik niya kaduha kung tinuod kang anak sa Ginoo, kung tinuod kang anak sa Ginoo. So number 3, wala na niya gigamit, but ang iyang gigamit all this sa verse 9, I will give you. Tanan ni akong ihatag kanimo. So kung imong pansinon ang words kasagaran madunggan man nato ning word sa laki. Anong lalaki nga naibog sa bahay. Kasagaran moingon jud na nga ambot mo naka-experience mo ni mga ka-FP friends nga moingon nga tanan ni akong ihatag nimo kung imo lang kong sugton. So inana no? Tanan ni akong ihatag sa imo kung imo lang kong higugmaon. So murag words bitaw nga sa tuwa pa sa Bisaya bulatik ba nga kanang atik-atik di ba? Para lang jud ma-feel sa iyang giingnan nga tinuod yun niyang giingon, ihatag yun niya sa kuha pero wa ta kabalo nga bitik dito. Nga lahi ra day ginaran after sa laki dito sa bay dili jud ay tinuod nga same ani. Ug abi sa demonyo nga ani sa ikatulong madala niya si Jesus pero still failure gyapon siya tungod kay balikon ako si Jesus Christ ani nga time the fullness and the knowledge of wisdom naa kang Jesus Christ ani nga time. So all this I will give you. Gibulatik ba nga tanan ihatag nako sa imuha. Wal manguya ba bituon akong ihatag sa imo day sugton nako ning berginana bitaw. Nga words nga ngilingay ka pinaan all this I will give you. He said if you will bow down and worship me. Kung imo lang kong simbahon, imo lang kong yukbuan, tanan makita. Kasagaran mo ra ba ni kuan sa tuwa nga ayaw nagsimbaha ang Ginoo, ayaw na pag-serve sa Ginoo kay walay kwarta diha dirita sa negosyo, dirita sa trabaho, hasta Domingo trabahoan na nato. Ano man, walay kwarta sa simbahan, ang kwarta nasa negosyo ug nasa trabaho, nasa diskarte, wala diha sa simbahan. Ug magunsa mga simbahan sige ra kay lingkod-lingkod, ay na sige apil-apil lang prayer meeting, ay na sige apil-apil ang mga buluhaton sa simbahan, ano man, walay kwarta diha. Ang kwarta naa dire sa negosyo. Kalimti ng mga unsa ng mga inyong mga movement niha dirita sa negosyo. Naa diri tanan. Material ba? Gipakitaan si Jesus sa devil og material nga mga butang nga ako ni ihatag nimo pero kabalo mo sa tubag ni Jesus. Jesus said to him, "Away from me." So mo na solusyon. So balik ko nato tong example ako ganiya no naningon diri nga all this I will give you murag kanang lalaki nang nguyab sa Bible all this I will give you kung imo na kong gigmaon tanang ihatag nako sa mga pati bituon akong sungkiton kay ihatag nako sa imuha ang tubag Jesus Christ mo ben tubag sa mga bay away from me Satan no hawa nako butbuton kang dako ingon kay ako ra imong gigmaon ang ending tulo na day kabuk imong kachat napakay kachat lain-lain nga gingnan pud imong ihatag nako sa imong ang tanan so bulatik nga words kini nga lingahan bulatik ni siya so words that full of lies. Well, muna siya terminology aning verse. Meaning aning verse. All this I will give you. So Jesus said to him, pahawa Satanas, kay nahisulat, worship the Lord your God and serve Him only. Giingnan niya Satanas, away from me. So, sa kinabuhi dahil sa usa ka believers, once maabot din sa tuwa, reminders yun ni kasi Jesus Christ, ani nga time,
naa siyang Holy Spirit inside of him, pero naagya po siya sa tawahanon nga estado siyang life ani nga panahon mo gibati siya kagutom. So ang iyang gihimo, iyang rebuke sa Satan, hawa nako. So the moment di ay maka-encounter tagingon ani, as the Bible declares there sa Matthew chapter 4, kinahanglan din nato badlongon og rebukeon, kinahanglan jud nato i-confess. So the moment we feel that we are under temptation, di ay ang angay una day natong angay buhaton is confession. Let us rebuke. Sa atong prayer, rebuke na pahawa. Paminan mo nga burag nang hinahinay kahit tapos mo akong ginaputol in Jesus name, get out. So na-I rebuke away from me, pahawa Satanas. Kaya nahisulat, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang alagari. So sa laktod pagka-istorya sa tulok attempt ni Jesus Christ ani nga chapter, tulok attempt sa devil kan Jesus Christ ani nga chapter, failure jud sa tanan. Then ang gihimo sa devil, then the devil left him, and angels came and attended him. So ani nga time sa verse 11, wala man jud na nag-success ang devil sa iyang gihimo kan Jesus. So nihawa siya, and angels came and attended him. So ani day nga time ang angels surrounded by Jesus. Ang angels nag-surround siya kan Jesus. Nakita nila si Jesus Christ nga under temptation, pero gina-allow na nila same sa tong life nga. Kasi Lord, naraman siya diya magkuan sa tuwa nga unsa ginahimo ni Satanas sa tuwa nga testing sa kinabuhi. Ang mga angels Ginoo nara na diha, pero gina-allow na sa Ginoo aron to prove unsa na jud ta ka strong diha sa Ginoo. Munang kinahanglan jud na may mong dependent kay Lord. Ayo kay dili kita dili kita palabi kumpiyansa nga duol na kay ko sa Ginoo, duol na kay ko sa Ginoo, duol na kay ko sa Ginoo, duol na kay ko sa Ginoo. So kasi makaingon nata sa demonyo na kung tinuod kang duol ka sa Ginoo, dihimoa daw ni di lagi ka maunsa kay duol man ka sa Ginoo. So mali na siya. Instead of that kind of thinking sa tuwang una-una ang kumpiyansa kay ta, kay daghan ra bag mga kumpiyansa sa Bible nga mga disciple nga na fail jud pud sila atong time nga naa sila gi-rebuke nga na demon possess. So, ang nahitabo, nangugat na lang sila ni-rebuke, ang espiritu nga nasulod sa lawas, wala ni hawa. Pero sa time nga ilang gitawag si Jesus Christ, niadto si Jesus Christ, no? Nakadungog pa lang sa tingog ni Jesus Christ, wala pa gaya siya gihikap ni Jesus Christ, o gi-cast out, ni hawa na. Ano man? Tungod kay nakita nila ang gahom nga naa kan Jesus Christ. Dili kay ta mahimong kumpiyansa nga gamhanan kay ta nga inubanan ta sa Ginoo, mali na siya. It's on lie of the devil. Instead, ask the Lord every day sa imong kinabuhi nga, Lord, ubaniko, Holy Spirit, ubaniko. Ngano man, side of humbleness na siya nga nahimo kang dependent sa Ginoo. Bawal mahimong independent. Dili kita usay di nato mabantayan mga abi nato inubanan pa ta sa Ginoo. Ngang ending day wala na day tungod kay grabe atong kumpiyansa nga man of God nako, believers nako, 20 years nako sa pag-serve sa Ginoo, dili nako pwede matintal basta-basta. No. Diyan ka magkakamali mga kapatid. Magkakaproblema ka talaga diyan. So instead nga imo nang unaon imong journey, imong kalapad sa experience diha sa Ginoo, everyday imong ikuha ng imong religion, mas iduol pa nimo sa Ginoo. Nga naman mo na siya usa ka basihan nga kaya nimong mo-resist sa temptation kung naapa kay kanang ginatawag nga prayer closet sa Ginoo. Ana kay mga intimate bitaw nga kamulang duha nga wala mo nakit-an sa tao. Isa na sa usa ka hinagiban nimo, usa ka weapon nimo nga makastand ka all temptation nga gikan sa yawa nga gusto niya ginaplano o gusto niyang ihatag sa imuha mo nang let us stand firm, and I hope nga nakakuha ta og pagtulunan sa atong nabasa sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Bye-bye and God bless.